Okay, sagot tayo ng comment. Tanong tayo anong pagkakaiba ng TFSA at FHSA. So, ang FHSA, ang intention nito is to help out first-time home buyers. So, kapag nag-ipon tayo ng pang down payment ng bahay, maganda yung tax benefit kasi every time na naguhulog ka sa FHSA up to a limit of 8,000 per year, yung amount na yun ay pwedeng i-deduct sa taxable income mo. Tapos, pag i-withdraw mo siya, dapat meron kang proof na bibili ka ng bahay para ma-withdraw yung pera. So, tanong, pwede ko bang withdraw yung pera ko sa FHSA kung hindi naman ako bibili ng bahay? Ang sagot dyan is yes. Kunwari, ang bibilhin mo ay sasakyan, pwede mo pa rin i-withdraw yung pera mo sa FHSA. Kaso, hindi mo na matitake advantage yung tax benefit. Kasi sabihin na natin na this year, naglagay ka ng 8,000. So, iisipin natin na sa 2023 tax mo, i-deduct mo yung 8,000 sa taxable income mo. Pero naisip mong i-withdraw yung 5,000 pandagdag na pambili ng car. So, yung 5,000 ngayon, magiging taxable income na siya. Ibig sabihin, yung natirang 3,000 sa FHA, yun lang ang magkakaroon ng tax benefit. Ngayon, dito naman sa TFSA. Sa TFSA naman, kaya siya tinawag na tax-free savings account. Ang tax-free ay yung gain ng pera mo, kunwari kapag naka-invest siya. Maraming di nakakaalam na yung pag nag-open ka ng TFSA, kunyari sa bangko, simpleng savings account lang siya, actually. Unless, i-invest mo yung pera. So, sa mga may TFSA, you might wanna check kung yung inopen nyo bang TFSA ay invested or it's just a simple savings account. Kaya siya tax-free is, for example, meron kang 50,000 sa TFSA. I-assume natin na naka-invest ito. Tapos, kumita siya ng 10% for this year. So, may gain ka na 5,000. Yung 5,000 ngayon, yun yung tax-free. So, hindi ka magbabayad ng capital gains tax, anything, zero. So, yung 5,000, buong-buo mo siya ma-enjoy. Kaya siya tinawag na tax-free savings account. So, any gain or anything or kahit anong growth na meron yung TFSA mo, sayong-sayo siya. Kaya ito yung sinasabi nilang best account to like save for your retirement. Kasi imagine kapag naglalagay ka ng pera doon from the very start, tapos nag-grow siya slowly, but with a like consistent growth, after like 10, 20, 30, 40 years, lahat ng gain nun, tax-free. Yun lang.